Grabe mga kaparokya, malayo pa man po ang 2028 national election, partikular nga po sa mayoral post, ay tila tinatrabaho na nga po ang butihing Mayor Vico Soto. Knowing naman po mga kaparokya na nagbigay na nga po ng announcement or statement ang butihing Mayor Vico Soto with regard nga po sa hindi nga po nito pagtakbo in any post by 2028. Subalit, ngayon pa lang ay tila pinupolitika na nga po ang butihing Mayor Vico Soto. Kumbaga, tinatrabaho na nga po para masiraan. At yung gantong gawa mga kaparokya ang maaapektuhan niya po if ever na hindi nga po tumakbo si Mayor Vico Soto by 2028 ay yung mga kaanib or yung allies nito. If ever ay si Dodot Jaworski or si Roman Romulo, kung sino man po sa dalawa ang tatakbo bilang mayor. Malaki ang magiging epekto ng paninira at demolition job na ginagawa nga po sa butihing Mayor Vico Soto. Kumbaga, magre-reflect if ever na siraan niya po ang butihing mayor ng mga katunggali nito. So yun nga po, may nakita nga po tayong post regarding nga po sa disqualification case against Mayor Vico Soto, kung saan ay inilathala nga po ito ng Facebook page na News Hub PH na may kasulukuyang followers na 124,000. So basahin natin mga kaparokya yung write-ups na to ng News Hub PH. DQ case or disqualification case versus Vico Soto gumugulong na. Ang kasulukuyang sitwasyon sa Pasig ay tila isang kapanapanabik na legal thriller. Sa unang tingin, nakakapagtaka nga naman kung bakit ang isang Mayor Vico Soto na nanalo via landslide 351,000 versus 29,000 ay maglalaan ng oras para kasuhan ang kalaban niyang tinalo na ng gusto. Well, mga kaparokya, kinasuhan ni Mayor Vico Soto si Sara Diskaya sapagkat ayon sa kanya ay overspending nga daw po ng ginastos nitong nagdaang election na ayon sa COMELEC rules ay ipinagbabawal nga po. At para sa akin ay wala po tayong nakikitang mali sa ginawa ni Mayor Vico Soto sapagkat sumusunod ito sa itinakda or inakda ng batas. Regardless kung nanalo or natalo man po si Mayor Vico Soto via landslide, ang batas ay batas na dapat sundin. At gayon pa man sa mundong ito ng politika, walang hakbang na walang kahulugan. Hindi natin masisisi ang mga observers na nagsasabing baka diversionary tactic lamang ang pagsampa ni Soto ng kasang perjury at overspending laban kay Sara Diskaya. Bakit naman masasabing diversionary tactics kung talaga naman pong lumabag sa ipinagbabawal ng COMELEC yung ginawa ni Sara Diskaya? At yun nga po mga parokya, dahil nahaharap mismo si Soto sa isang seryosong disqualification case na isinampa ni Victor Baral, dating empleyado ng Pasig City Hall, kaugnay ng umano'y vote buying or scholarship allowances. So yung mga gantong paninira mga kaparokya, alam naman po natin na pinupolitika lang ang butihing mayor sapagkat sabi nga dito ay dating empleyado ng Pasig City Hall, malamang ay natanggal to dahil may ginawang hindi maganda. At wala pong basihan mga kaparokya na vote buying para sa mga scholarship yung binigay na allowance ni Mayor Vico Soto sa mga estudyanteng Pasigueño. Hinggit lang sila sapagkat nakapaglaan niya po ng ganyang benepisyo or privilege ang butihing mayor sa kanyang mga constituent, partikular sa mga estudyanteng Pasigueño na hindi nga po nagawa mga kaparokya ng dating nakaupo sa nasabing lungsod. Ang pagsasampa ng kaso laban kay Diskaya ay nagsisilbing pangontra sa ingay ng sariling kaso ni Soto.
Maaring nais pakita ni Soto na hindi lang siya ang target kundi siya rin ang may hawak na bala laban sa mga kalaban na sa tingin niya ay lumabag sa batas noong election. Actually mga kaparokya, marami nga pong kaso at marami nga pong pwedeng ipakitang katibayan ang butihing Mayor Vico Soto against sa nakatunggali nga po nitong si Sara Diskaya. Pero yung disqualification case against Mayor Vico Soto, may katibayan ba o may mapapatunayan ba silang ebidensya na nag-vote buying ang butihing mayor? Parang baseless ang kasong ito or sinampang kaso against Mayor Vico Soto sapagkat para naman po yun sa mga estudyanteng Pasigueño. At sa pagkakaalam natin mga kaparokya, yung scholarship grant na binigay ng butihing Mayor Vico Soto ay naka-schedule na po yun. Hindi pa man po nangyayari ang election. Kumbaga nakalaan na po talaga at naka-schedule na po ang pamimigay ng allowances para sa mga estudyante. Bagaman popular si Soto, ang batas sa eleksyon ay walang kinikilayngan dami ng boto. Kung mapapatunayan ng COMELEC na may probable cause ang paratang na pamimigay ng scholar allowances ilang araw bago ang halalan, seryosong banta ito sa kanyang huling termino. Actually mga kaparokya, nasagot na ito ng COMELEC. At sa pagkakaalam po natin ay naka-schedule na po talaga bago ang halalan. Kumbaga hindi pa man po nangyayari ang halalan ay naka-schedule na po yan at meron na nga pong pinakitang katibayan doon ang butihing Mayor Vico Soto. So hindi na po natin papahabain to mga kaparokya sapagkat masyado pong mahaba ang mga write-ups ng nasabing Facebook page. Again, ito ay demolition job against Mayor Vico Soto na para sa akin ang maapektuhan nito ay ang kanyang mga allies sa darating na 2028. So kinakabahan na po ang mga katunggali ni Mayor Vico Soto sapagkat nararamdaman nila na angat pa rin po ang mga kakampi ni Mayor Vico Soto by 2028. So talagang tinatrabaho na po ang butihing Mayor Vico Soto ng mga troll. Kung titingnan ninyo yung comments sa nasabing Facebook page na ito, sa write-ups na ito, ay puro nakalak. Mahalatan yung trolls. Hindi po natin alam kung sino man po ang kanilang leader or sino po ang nagbibigay ng information with regard nga po dito. Pero halatadong trolls ang kumakalaban or nagtatrabaho para matanggal or para siraan ang butihing mayor. Iba talaga ang isang Mayor Vico Soto na kahit anong paninira ang gawin ay hindi po matitibag dahil subok na, proven and tested ang ating mahal na Mayor Vico Soto. So kayo mga parokya, ano masasabi nyo patungkol nga po dito? So hanggang dito na lang po tayo. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.